Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing error in personae, aberratio ictus, and praeter intentionem. Ano nga ba itong error in personae, aberratio ictus, and praeter intentionem? These are instances where the person is still criminally liable although the wrongful act done be different from that which he intended. Ito yung mga pangyayari na may kasalanan ka pa rin kahit iba ang plinano mo or balak mong gawin sa naging resulta nito. This topic is in relation po doon sa discussion natin ng proximate cause. Let us discuss the first one, error in personae. Error in personae is a mistake in the identity of the victim or injuring one person mistaken for another. The intended victim was not at the crime scene, but the actual victim was at the crime scene. Example, Pedro intended to kill Juan. Pedro went to the house of Juan at night. When inside the house, Pedro saw someone sleeping on the bed of Juan and stabbed it. But instead of killing Juan, he killed Jose. Juan did not go home that night and it was Juan's brother, Jose, who was sleeping on the bed. Dito sa example natin, liable pa rin si Pedro sa pagpatay kay Jose, although iba ang plano niyang patayin. Liable pa rin ang offender doon sa resulta ng ginawa niya. May sinaksak siya, so may kasalanan siya. Let us discuss the second one, aberratio ictus or mistake in the blow. This happens when the offender, intending to do an injury to one person, actually inflicts it on another. Example, gustong barilin ni Juan si Pedro, pero dahil hindi siya sanay humawak ng baril, ang nabaril niya ay si Jose. Dito liable pa rin si Juan sa ginawa niya, kahit sabihin niyang hindi si Jose ang target niya. Now let us go to the third one, praeter intentionem. In praeter intentionem, the injury is on the intended victim, but the resulting consequence is so grave a wrong than what was intended. Sa error in personae at aberratio ictus, iba ang biktima doon sa nais niyang talagang saktan. Dito sa praeter intentionem, yung victim dito ay yung plinanong saktan din na akusado. Walang ibang victim dito. However, yung result o kahihinatnan ng ginawa niya ay hindi yon ang inahasahan niya. Example, Juan gusto niyang iprank si Pedro. Gusto niyang gulatin si Pedro. Ginulat nga ni Juan si Pedro. Dahil sa gulat, nadulas ngayon si Pedro. At sa pagkakadulas niya, tumama ang ulo niya sa bato. Dahil sa ulo tumama, namatay si Pedro. Dito, ang gusto lang gawin ni Juan ay gulatin si Pedro, pero ang result ng ginawa niya ay kamatayan ni Pedro. Ngayon si Juan ay liable pa rin sa homicide, kahit sabihin niyang wala siyang intent to kill. Dahil sa prank niya, which is the proximate cause, namatay si Pedro. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.